Magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ang ating 5 p.m. weather update ngayong unang araw ng Disyembre 2025. At simulan po muna natin sa katanungan, ilan pa bang bagyo ang ating inaasahan bago matapos ang taong 2025? May isa pa po hanggang 2 bagyo ang posibleng mabuo ngayong Disyembre. At ito po ang ating historical tropical cyclone track charts kung saan po natin makikita yung mga possible na mga tracks ng mga bagyo historically na nabubuo sa Disyembre at saan po ito tatama. So malaking porsyento po ng mga bagyo sa Disyembre ay landfalling o tumatama sa mga kalupaan ng ating bansa. Specifically po dito sa may areas ng Visayas, Southern Luzon, maging dito din po sa may northern and eastern side ng Mindanao patungo sa may Vietnam area. At may maliit din na mga porsyento ng mga bagyo ang nabubuo naman at tumatawid dito sa may northern and central Luzon. And meron din namang mga bagyo na tumatawid lamang dito sa may Philippine Sea at nagre-recurve patungo sa Japan. At dumako naman po tayo para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw hanggang bukas ng umaga. Sa ngayon, wala pa naman po tayong binabantayan na sama ng panahon sa loob ng ating area of responsibility, ngunit kanina nga alas 2 ng hapon ay nabuo na yung cloud cluster na ating binabantayan sa labas ng ating area of responsibility at ganap na nga pong naging low pressure area na may katamtaman o medium chance na mag-develop bilang isang bagyo sa susunod na 24 to 48 hours. Sa ngayon, wala pa naman po itong dalang epekto sa ating bansa, ngunit inaasahan nga po natin na ito po'y lalapit at maaari nga pong maging bagyo at posibleng maglandfall dito po sa may areas ng Visayas o sa may Caraga region. Ngunit ngayon, ito po'y nasa layong 1,435 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas. Ngayong araw naman, hindi pa nga po ito nakakaapekto sa ating bansa. Ngunit meron pa rin po tayong 3 weather systems na nakakaapekto sa atin. Una na po dyan, ang Intertropical Convergence Zone o ito po yung salubungan ng hangin galing sa northern at sa southern hemisphere at magdadala po ito ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan sa kabuuan ng Mindanao ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Yung amihan naman po natin ay magdadala rin ng mga mahihinang mga pag-ulan sa may Batanes, ngunit malaking bahagi naman po ng ating bansa ay apektado nitong easterlies o yung hangin na mainit at malinsangan na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko, kahit asahan po sa Metro Manila at nalalabing bahagi din ng ating bansa. Yung mainit at malinsangang umaga, ngunit mataas po yung tsansa ng mga thunderstorms pagsapit po ng hapon at gabi. At ito naman pong si Tropical Storm Koto ay nasa labas pa rin po ng ating area of responsibility at hindi na nakakaapekto sa ating bansa, ngunit nasa loob pa rin po ito ng ating monitoring domain. At ito naman po ang ating inaasahan na panahon bukas. Inaasahan nga po natin magpapatuloy pa rin yung epekto ng amihan at easterlies dito po sa may Luzon. Kaya't sa Batanes, posible nga po mga partly cloudy to cloudy skies tayo na may mahihinang mga pag-ulan at malaking bahagi nga po ng ating Luzon area ay magiging mainit at malinsangan. Doble ingat sa ating mga senior citizen. Magdala po tayo ng mga payong at mga tubig panangga po sa matinding sikat ng araw bukas ng umaga. Ngunit meron pa rin pong mga panandaliang mga pag-ulan pagsapit po ng hapon at gabi dahil po sa localized thunderstorms. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan po sa Metro Manila at sa Legazpi City, posible hanggang 33 degrees Celsius ang kanilang maximum temperature. 32 degrees Celsius naman po sa may Lawag, 31 degrees Celsius sa may Tuguegarao at sa Tagaytay naman, 30 degrees Celsius. May kababaan na din po ang temperatura para sa mga aakyat ng Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. Dumako naman po tayo dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, kung saan intertropical convergence zone pa rin ang magdadala ng mga scattered rains o mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi ng Mindanao. Kaya doble ingat po yung ating mga kababayan. Malaking bahagi naman po ng Palawan, Visayas at sa may northern Mindanao, generally fair weather din po tayo, maalinsangan at mainit. May mga thunderstorms pa rin po tayo. Huwag kalimutan na tingnan yung mga thunderstorm advisories na ipinapalabas ng ating mga Pag-asa Regional Services Divisions na makikita po yan sa ating website na panahon.gov.ph.
Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura. May kataasan pa rin sa may Cebu at sa Tacloban hanggang 33 degrees Celsius. 32 degrees Celsius naman po sa may Kalayaan Island, Zamboanga, maging sa may Cagayan de Oro at sa may Davao at hanggang 31 degrees Celsius naman po tayo sa may Puerto Princesa City. At para sa mga sea conditions po natin, wala naman po tayong mga nakataas na gale warning ngayong araw. Kaya para po sa lahat po ng baybaying dagat ng ating bansa ay malayo po makakapaglayag yung ating mga kababayan. Banayad hanggang sa katamtaman lamang po yung ating mga pag-alon. At tanong po ng karamihan, meron ba tayong inaasahan nga na bagyo ngayong linggo? Kasi nga po sa ating TC Threat Potential Forecast, yung binabantayan natin na low pressure area na nasa labas pa ng ating area of responsibility ngayon ay maaari nga pong maging bagyo at tatahakin itong west-southwestward na motion patungo either po sa may Eastern Visayas o Caraga region. Earliest po na ma-develop ito bilang isang bagyo ay bukas ng gabi o mas mataas din po yung chance na sa Wednesday pa po ito maging bagyo. At sa Wednesday din po natin nakikita na papasok po ito ng ating area of responsibility. At from Wednesday hanggang sa Sunday, over the weekend ay tatawid nga po ito dito sa may Visayas o Southern Luzon area hanggang sa Sunday. At ito naman po ang ating 3-day weather outlook para sa mga pangunahing lalawigan ng Luzon, sa Metro Manila, hanggang dito din po sa Baguio City and Legazpi City. Inaasahan po natin sa Luzon area, magkakaroon po tayo ng biglang bugso o surge ng amihan at malaking bahagi po ng Luzon ay makakaranas ng mga pag-ulan at mas mabababang mga temperatura. Dito po sa Metro Manila, partly cloudy o bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating papawirin sa Wednesday hanggang sa Friday na may mga mahihinang mga pag-ulan. Sa Baguio City naman, cloudy skies o maulap po at makulimlim yung ating mga panahon at meron din pong mga pag-ulan dala nitong amihan. At sa Legazpi, posible po na magkaroon tayo ng generally fair weather conditions pa pagsapit ng Wednesday. Ngunit sa Thursday hanggang sa Friday, inaasahan nga po natin papalapit na nga po o maaaring naglandfall na dun sa mga, or yung trough po, yung extension ng mga kaulapan nung binabantayan nating low pressure area na maaaring maging bagyo ay makakaapekto na nga po dito sa may eastern parts ng Southern Luzon, maging sa may Visayas at Mindanao. Kaya magkakaroon na tayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat pagsapit ng Thursday hanggang sa Sunday pa po yan. So tuloy-tuloy po, doble ingat po yung ating mga kababayan at sana po yung makapaghanda po sila. Para po sa Visayas, hanggang Wednesday din po, kagaya ng Legazpi City, magiging maliwalas pa yung ating panahon. Ngunit simula ng Thursday, yung trough nga po, yung extension ng mga kaulapan nung ating binabantayan na low pressure area ay makakaapekto na at magdadala po ng mga pag-ulan hanggang sa Sunday. Inaasahan nga po natin na tatawid po ito sa may Visayas kung saan po yung mga ating mga kababayan doon ay nasalanta na nga po ng bagyo. Kaya i-take na po natin itong chance na ito para po makapaghanda para sa posible pang mga sama ng panahon this weekend. At ito naman po ang ating inaasahan na lagay ng panahon sa pangunahing lalawigan naman sa Mindanao. Inaasahan natin generally fair weather conditions po tayo sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City. Ngunit maaari din po mag-extend yung trough o yung extension ng low pressure area dito po sa may northern and eastern side ng Mindanao Thursday hanggang sa Friday. At ito naman po ang ating sunset dito sa Metro Manila, 5:25 p.m. At ang ating sunrise naman po ay bukas ng 6:06 a.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang mga social media accounts ng Pag-asa sa X, Facebook at sa YouTube. At para po sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin po ang ating websites sa pag-asa.usc.gov.ph at sa panahon.gov.ph. Muli ito po si Lian Loreto. Mag-ingat po tayong lahat. Magandang araw.